Hello mga palangga, magandang gabi Pilipinas. Ayan, magandang gabi sa inyo lahat at medyo na late lang tayo. Gigising ko lang. Anyway, bago tayo magsimula, promote muna natin si Sendwave app. Libre magpadala ng pera sa Pilipinas. Ayan, kung kayo nasa Europa, Amerika, UK, and Canada, mag-download ka na ng Sendwave app now na. Okay, doke. So, mainit, nag-iinit na naman ang mga hitad. Okay. So, mga kababayan, kailangan ninyong malaman ang mga impormasyon mula sa aking mga puting ahas. Ayan, si Mia Mendrano nangunguna, si Maria Carranza, si Commander Agala at marami pang iba. Okay. So, mainit na mainit nga itong ating pulburon from PDEA. Actually, may nakuha na naman tayong mga papeles at legit, okay? Hindi AI, okay? Lahat naman ng ilalabas ko dito, sasabihin ni Lason, ni Director General, yung PDEA Chief, ay ni Virgilio Lason. Lason kasi yan sa lipunan na yan. Okay. So mga palangga, dahil matindi ang panggigipit ng PDEA sa loob, okay? Kaya naman, pinagtatanggal ngayon ang mga lahat na pinaghihinalaan or ginugurgur at tinatapon sa malalayong lugar na itong mga agent and lawyers. Pero bago tayo pumunta dyan, mga palangga, okay? Ang utos ng ahas sa Malacanang at ni Kuting na lahat ng mga mainstream media or sino na makita nila, mapagtripan nila na nagre-repost o pinag-uusapan itong nagpupulburon itong si Marcos Jr., ang utos ni Lisa Tanas ay pahirapan ang kanilang negosyo. Number 1, mga kababayan. Kaya, nasa mga kamay po ninyo kung tatahimik kayo dahil natatakot kayo dahil pahirapan kayo ni Lisa Tanas at ang Jutang Ginemes na gobyernong ito ang inyong mga negosyo. Number 1, pahirapan ang mga negosyo ng mga taong inuulat itong pulburon issue ni Kuting in 2012. Okay? Number 2, i-take down ang mga page nila. Okay? Atakihin sa mga trolls. Okay? Another, nakalagay po sa listahan dito, silipin ang kanilang mga taxes. Okay? Taxes ng mga kahit individual. Okay? Kahit mga individual na nagsasalda, silipin, kung walang makita, lagyan ng butas. Lahat ng negosyo ay silipin. See? Dahil gusto nilang what? Gusto nilang patayin ang issue sa pulburon test. Mga kababayan, binalikan natin. Okay? Dahil galit na galit ako, nag-rest ako mga palangga. Dahil, syempre, araw-araw boljakan, Sa sobrang, actually, kahapon pa natin to na ano yung informasyon na ito. Dahil grabe at gigil na ang gobyernong ito sa akin, sa inyong lahat, pero more on sa akin. O yung, not only, andyan sila Miss Malutikia, SMNI, Lorraine, lahat po na nagsasalita. Ma'am, kung naririnig ninyo ako, lahat po kayo, just be careful. Kung ako nag-iingat ako, mag-ingat din kayo. Well, obviously, ang SMNI, ginurgur nila matagal na. Okay, so yan ang marching order ngayon ng ahas. Mainstream media. Although kayo, nakikita ko natakot kayo, pero my God, Diyos ko po, araw-araw na lang ba kayo matatakot sa ginagawa ng itong gobyernong ito? So ngayon, mga palangga, binalikan ko ang pulburon test ni Kuting. Okay? Binalikan natin ng bonggang-bongga at kinumpare ko sa pulburon test niya kay Sara at kay Trillanes. Okay. Tignan natin, di ba, nung November 22, okay? November 22 of 2021, di ba, inilabas ang resulta ang pulburon test ni Kuting. At pasikreto niya iyon, pasikreto siya na pumunta sa St. Luke's ba? Hindi natin alam kung pumunta ba siya.
pinadala ba niya yung kanyang urine sample? You know what? Hindi ko to nasalansan. Of course, ako ay supporter niya. Ba't ko sasalansanin ng time na yon? So wala akong ginawa kundi papuri ng papuri. Pero dahil lumabas na nga ito, mga kababayan, etong ano na to, etong tawag dito, etong papel, okay? Yung pinakita ko sa inyo from the PDEA in 2012, mga kababayan, binalikan ko ang report. So, nung binalikan ko, yung test result ni Kuting, yung pulburon test niya, ito yon, may copy available naman yan, di ba? Tinignan ko, inisa-isa ko yan palangga. Inisa-isa ko. So, ang date niyan, dito kayo mag-focus, mga kababayan. Dito kayo mag-focus sa transaction date time. Yeah, umpisan muna natin, sabihin na naman ni Lason is AI na naman to. Okay, ayan, si Kuting, di ba? Alam nyo yan, di ba? Very famous naman yan na papel na inilabas nila. So, inisa-isa natin yan palangga. Okay? Yung kanyang pangalan, nandiyan dyan, yung kanyang birthday, edad. Dito ako na alarma. Okay? Dito tayo na alarma sa, tignan nyo yung transaction date. Listen to that. See? Okay, kung babasahin dito, transaction date time, okay, 11/22/2021, 12:15 ng hapon. Pansinin nyo, okay, report date time, 11/22/2021, 12:17:54. So almost mahigit lang siya ng what? 2 minuto. Okay? 2 minuto. So, when you say sa medical term, you know that mga palangga, di ba? Pagdating dito sa pagkukuha ng specimen, ibig sabihin yung transaction date from the time na kinolect etong specimen, di ba? From the time na kinolekta yung specimen, ang oras ay alas 12:15 mga palangga. Okay, alas 12:15 ng hapon, kinuha itong itong result na ito. Ngayon, mga kababayan, 12:15. Tapos ng 12:17 ay natapos na. Natapos na mga palangga. Ganon ba kabilis? Okay, kikolektahin mo yung specimen, i-encode mo yung data, yung information niya, lahat. 'Di ba? Lahat yun may proseso yung pagkuha ng test. So, 2 minutes lang. Tapos na kaagad. May result. So, ano yun? Pagbigay, syempre, yung doktor niyan or medtech o whoever the person na nag-test sa kanya, hindi naman yan ng magaganon ka. Dapat 2 minutes tapos na. Siyempre, may collection of data and specimen nga. So, umabot lang ito mga palangga ng 2 minuto. 2 minutes from the collection of the urine ni Kuting, di ba? Urine. Ang tanong, umihi ba si Kuting? Na-discuss na natin doon. Pinapasok ba siya doon sa clinic na yon, sa St. Luke's, na walang intervention? Or, actually, maraming possibility na naiisip ko. Pwedeng kumuha, kasi mahilig naman sa sachet ng pulburon, pwede may dala siya ng plastic ng ice candy na nakalagay yung ihi, kunyari ni kung sino man, ihi ng kapitbahay niya, nakalagay dito, tapos ibuhos niya doon sa container kung saan yung nilalagay ng specimen. Pwedeng ganon. Pero, mga palangga, maraming possibility. Pero 2 minutes lang nung time na yun, hindi na-overlook natin lahat yon. Kayo mga dilawan na-overlook nyo. Wala yatang nag-discuss about it. But ganun pa man, compare natin si Inday at yung kay Trillanes. Okay, ito mga palangga, ayan yan kay Kuting yan, hindi yan AI. Sabihin na naman ni Lason AI. So, kinuha ko yung kay Inday. Okay. Ito si Inday. Si Inday ay anong date to? Test kit din yung method ng testing niya. This is 2021. Magkasunod lang pala sila ni Kuting. Okay, this is Inday. This is Inday. Okay? Yan yung kay Inday. So, kay Inday, transaction date niya is 11/24. Ito niya. November 24, 2021, ang transaction date ni Inday ay 10:58
a.m. O sinumiti niya yung ano na yun, yung specimen niya, urine, okay? Report date, okay. Umabot pa wait. Sandali, lumabo ang hitad. Okay? Umabot na ilang oras yan palangga. So 10:58. O, the same day, 11. O, ilang oras yan? 12, 1, 2, 3. So, mahigit 4 na oras. Mahigit siyang 4 na oras, pero bakit kay Kuting 2 minutes lang? Bakit 2 minutes lang ang result ni Kuting from the transaction date? Diba? So ngayon, tingnan natin okay, by the way, dito kay Inday, nakalagay dito yung result. Ayan o, yung mga, ito ang ano ni Inday, basahin nyo na lang. Yan yung pinatest ni Inday. Okay? Ayan, basahin nyo na ng bonggang-bongga lahat. Yan, o. Yan. Okay? Ngayon, dyan sa kay Inday, yung kanyang result and remarks meron. Pansinin nyo remarks, negative, pass, okay. Then kay Kuting, balikan natin kay Kuting. Kay Kuting, one-liner lang. Ang kay Kuting, look. Ang kay Kuting, yun lang. O, parang talagang minadali. At wala siyang remarks kung past ba. Basta nilagay lang dyan, negative. Okay? So napansin kaya dapat ipatawag itong si ano na to Itong analyst na nakasulat dito. At yung head of laboratory na pumirma. Tingnan nyo nga ito, si Dr. Maria Cecilia Fernandez Lim. Baka na-appoint na to, hindi natin alam. So, gusto ko lang i-emphasize sa mga brain cells ninyo, sa mga mayayaman ninyong utak, okay? Ang 2-minute pulburon test ni Kuting at you compare also, okay? What? Dali lang. Mga palangga. Okay lang ba yung boses ko? Okay. Wait a minute. Ooh. Okay. Okay, dapat pala dito siya. Okay, tanggalin natin to. Okay. Sorry mga hitad. Okay. Okay, so ito na. Okay, so doble daw tayo. So ngayon mga palangga, okay lang yung audio. Okay, ngayon mga palangga, punta tayo kay Trillanes, yung BFF ko. Tingnan natin si Trillanes, mga kababayan. Si Trillanes, ito kay Trillanes. Itong past ni Trillanes, Trillanes yan Ay, ba't ganyan? Green kasi ito si Trillanes. Green kasi green kasi, kaya naan sa green sila. Pero tignan natin. Ang transaction date is June 30 of 2018. Ang transaction date ni Trillanes is July 30, 2018. Okay? 12 a.m. Okay? 12 a.m. Madaling araw si Trillanes. Mukhang nagbigay siya. May, bigla ngayon ko lang napansin. Ayan, nakita niya? Trillanes says 12. Ayan, 12 a.m. Nakita niya? 12 a.m. kinolek yung kanyang specimen din August 3, 2018, 4:06 p.m. O sige, pagbigyan na natin si Trillanes. Tsaka na natin, bakit 12 a.m. But again, gusto kong ipakita sa inyo yung time difference. Okay? Kung kailan sinubmit yung specimen ni Kuting at itong mga taong ito, katulad ni Trillanes, katulad ni Inday Sara, at iba pa. So, magbigay pa tayo ng example kung meron pa ditong mga taong, okay, wait a minute. Okay, tignan natin si Puting Ahas. Tignan natin yung mga dokumentong sinend sa atin. Alright? Sino pa ito mga sinend sa atin? Okay, sino to? Si Tiangco, meron din pala ako. Ito si Toby Tiangco, congressman ito. Okay, transaction date ni Tiangco at 12 a.m. Ganun talaga yung oras nila. Transaction date, March 22, 2011. Although luma na ito mga palangga. Okay? Ngayon yung report niya is inabot pa ng mahigit 15 days o 3 weeks. Nakita niyo yung difference? The reason why, ayan, pinapakita natin yan sa inyo, yun kay Toby Tiangco.
Kaya ko pinapakita yan sa inyong ano na yan, yung difference ng time. Kasi si Kuting, 2 minutes lang. So ngayon, kayo dyan na nanonood, kayo dyan may mga medical background, maybe your doctors or you know, ito'y ginagawa nyo na mga klase ng procedure dyan sa inyong mga medical facility. So you comment or maybe make a reaction na si Kuting, bakit 2 minutes lang? Bakit 2 minuto lang natapos ng bonggang-bongga from the specimen collection, documentation, you know, from pagkuha, syempre ipasok sa laboratory, maghuhugas pa ng kamay ang ano na yan, yung medtech, di ba? Mag-hand washing pa and everything. 2 minutes lang ng bonggang-bongga. Pero, alam nyo naman na ang kasagutan. Alam na ninyo dahil yung pinakita ko sa inyong document from the PDEA, in 2012, ay legit yan. At alam niya ni Kuting, alam yan ni Lisa dahil siya nga mismo ang humarang yan. Sila mismo nung na-intercept nila na may nagsabi actually na si Kuting ay nakalagay dyan sa listahan na yan. Kaya naman, ayon sa ating puting ahas, ay nakipagkontsabahan si Lisa sa kanyang law partner, okay, na si Ochoa, then the little president or the executive secretary. Kaya mga kababayan, itong issue na ito ay hindi nyo dapat tinatantanan ang pulburon test ni Marcos Jr. na ipanawagan nyo sa kanya dahil itong test na nakaraan na ipinaresent niya sa atin bago mag-eleksyon, mga palangga ay kahina-hinala dahil 2 minuto niya lang tinapos. At kapag pinagdugtong-dugtong mo yung 2012 document from PDEA na siya ay nakasama sa listahan, mga palangga, makikita nyo talaga. Imagine nyo yung time difference na yun, 2 minutes lang. So, tapos yung kanyang remarks ay blank din. Samantala, hindi itong iba, lahat ng mga politiko na nagpa-test, kumpleto sila. May mga remarks yung kanilang pulburon test. Si Kuting lang ang katangi-tanging walang remarks. So dapat nga ipatawag natin yung ano na yan yung doktor. Yung doktor na kumuha niyan. Dapat yan ang gawin natin. Pero dahil hindi naman mangyayari yan, sabi ko nga i-google nyo na lang. Nandiyan naman yan. Available public naman yung information na yan. So i-google nyo lang baka na-appoint na. Ngayon mga kababayan, ano ang nangyayari sa ngayon sa loob. Dahil sa pagputok ng issue na ito, pulburon test, bangag. Sila ngayon ay nabubuang na sa PDEA. Bakit nabubuang ka, Lasso? Dahil kayo nabubuang sa mga katarantaduhan mo. Dahil hindi niya ma-pinpoint kung sino ang ating puting ahas, mga palangga. Actually, before pa na bago ko pa ito nilabas, itong PDEA information na ito, na dokumento na si Kuting ay kasama doon nga sa pulburon list, mga kababayan. December pa lang, inulat ko na sa inyo na nire-reassign itong mga agent, mga lawyers sa loob ng PDEA at pinagtatanggal sila, pinagtatapon sila, tinanggal ang trabaho, ginurgur sila mga palangga dahil juang, okay? Juang itong si Lasso. At syempre, ang boss niya, mga juang. Ang boss niya si Lisa. So natural, magmamana siya sa kabarumbaduhan at pagtitrip, paggigipit dito sa mga lawyers. Katulad na lamang yung ipinakita ko sa inyong video na 5-minute na kung saan ay dinibdiban niya itong si Attorney Delgado na wala na nga ngayon dyan sa PDEA dahil kanyang ginigipit. So, here, another expose. I will post this later. Okay? Ngayon, Lasso, sabihin mo kung AI to, ha? Sabihin mo kung AI to. Hold your breath, darling. Okay, here. So, dahil pinahihirapan po ng gobyernong ito, ni Bangag Jr., ni Lisa Tanas, at sa pakikipagsabwata ni Lason, okay? Director General Lason, Chief of PDEA, ang ating pong mga kawawang lawyers na nag-aral, nagsunog ng kilay para sila ay maging ganap na profesional,
Ito po ay, ito, sabi mo nga to, Lasso, ay, ba't ganyan? Okay? Ito, Lasso, sabihin mo nga to kung AI to. Dami mong alam eh. Dami mong kasinungalingan. Ito ha, pakita ko lang palangga. Okay. Lasso, AI ba yan? Mga palangga, do you think AI yan? Okay? Ayan, pakita ko lang. Isa-scan ko lang muna sa inyo, tapos i-explain ko yan. Mahaba kasi yan. Okay. Ito, Lasso. Okay. Etong mga hanash mo, AI ba yan? AI ba yan, mga palangga? May logo, ayan, may bagong kasinungalingang Pilipinas. Ayan, oh. Okay? Ayan. Gusto ko lang, i-post natin ito mamaya. Ayan po, medyo mahaba lang. Pero, so, okay. Ano po itong dokumentong ito na gustong iparating sa inyo ng ating mga kawawang PIDEA agents, PIDEA lawyers, na ngayon ay pinagtitripan, ginugurgur sila isa-isa nitong Lasso at ang kanyang mga kasabwat. Mga kababayan, kaya ginigising ko ang inyong mga diwa. Kaya i-challenge ko na naman ngayon itong jutang ginemis na gobyernong ito na si Lasso. Kung sasabihin na naman niya AI to. Ngayon, ito pong dokumentong ito, pinaparating sa atin ng ating mga palanggang mga lawyers and agents sa loob ng PIDEA, okay, na si Lasso, mga palangga, ay pinagtatatamnan ng mga kaso ang itong mga lawyers na ito na pinagdududahan niya na puting ahas. Hindi naman yun. Iisa lang naman ang puting ahas ko dyan. Tapos idadamay mo lahat. Kaya wala talagang leadership skills. Well, how can you be a leader kung bangag ka? Okay? So ngayon, itong basahin ko, ito. For all PIDEA lawyers, from acting Director, Legal and Prosecution Service, subject, Director's General Directive, request for written authority to practice ATP law. April 4, 2024 to undate. Okay? Very, what do you call it? Mahaba. Pero, ito po ay, basahin ko itong, itong drama ni Lasso. Okay? Sabi dito, on March 5, 2024, this service forwarded to the Office of the Director General through CSWD, dated March 4, 2024. The respective request and signed undertakings of PIDEA lawyers who intended to request for a written, limited authority to practice law. Unfortunately, the same was disapproved by the Director General during March 7, 2024 meeting with LPS lawyers and other lawyers from NQH. In the said meeting, the Director General reiterated his authority to grant, Director General si Lason, to grant permission to practice law. Also, he informed that the attendees that is willing to reconsider his decision as long as we can provide specific undertakings that address the following concerns of the agency will to case tracking, conviction rate, decongestion of PIDEA detention facilities, Pero masyadong mahaba yan. Explain natin sa inyo kung ano ang nangyayari ngayon sa PIDEA. Ang nangyayari po ngayon sa PIDEA, ang ginagawa ni Lasso upang ipagtanggol yung kanyang mga kasabwat. Okay? Ipagtanggol yung narrative niya na tama lang daw yung pagtatanggal sa mga lawyer na ilipat itong mga abogado sa mga bundok ng hibok-hibok. Kasi ito yung mga abogado, ito yung mga agent na gumagawa ng tama. Yun ang tinatamnan niya ng kasinungalingan, pinipresent niya kay Kuting. Kasi nga naman, kasabwat niya si Kuting at si Lisa Tanas. So, gina-justify niya na itong mga lawyers na ito ay kailangan tanggalin o ilipat sa mga malalayong lugar at ilayo sa kanilang mga pamilya, mga palangga. Ganito po kasama ang pamunuan ng PIDEA dahil bangag ang presidente ninyo. At yung kanyang kasabwat dyan, palangga, etong, naulat ko na rin to sa inyo, itong direktor na si Bitong. Si Bitong, aka Kalbo, ang tawag dyan sa kanya. Ang ginagawa nila, mga palangga, gumagawa sila ng mga peking report. Okay? Dahil alam ni Lasso na yung kanyang principal, ang kanyang presidente ay bangag. At si Lisa Tanas bangag din. So, tinitake advantage sila. Well, the fact na sila ay parehong
intensyon para guluhin ang buhay nyo dyan, sirain ang kinabukasan ng Pilipino, gumagawa sila ng mga peking reports papunta sa Malacanang na sinasabi nila itong mga abogado na ito ay ganito, ganyan, gumawa ng chuchu-chuchu, pero ito ay mga tanim kaso o fabricated. Sino ang author ng magpag-fabricate ng mga istoryang yan? Si Lasso, dahil idol niya si Liza. So gumagawa sila ng mga fabricated story dito sa mga kawawang abogado, agent. Kaya nga nakakarating to sa atin mga palangga, mga report eh. Okay? Pino-forward nila sa Malacanang para ma-justify yung kanilang pagtanggal sa tao kasi papalitan nila, ayon sa ating source, sa loob, ang pinapalit nila so ay yung pwedeng magprotekta sa mga polboronic. When I say pwedeng magprotekta, yung pwede niyang kasabwat sa kanilang illegal dealings sa loob ng PIDEA. So yung mga fake, mga palangga, mga peking, mga report, ay ginagamit ni what? Ginagamit nila para maging, ito, si attorney ganito ganyan, si attorney Maharlika, si attorney Zorro, kunyari, ay sinasabi na may ginawa ito. Pero ang totoo, mga kababayan, ang gusto nilang ipalit, yung makikipagsabwatan sa kanila. Alright? So ngayon, itong kasabwat dito ni Lasso, mga palangga, ay si yung SJ niya, yung SJ Peralta. Okay? Imagine ninyo, mga kababayan, kung ganitong klaseng gobyerno natin, yung PIDEA na supposedly ini-ensure niya na mahuli ang mga malalaking sindikato na katulad ni Sayarot. Remember Sayarot? Nakasama ni Marcos Jr., ni Tambaloslos, ni Lisa sa New York. Kaya talagang hindi mahuhuli ang mga malalaking isdang sindikato kung si Lasso at si Kuting, si Lisa ang nandiyan. Dahil sila ay magkakasabwat. Kitang-kita naman mga kababayan. Okay? So ngayon, itong PIDEA na ito, okay, ang ginagawa nila at yung mga kasabwat nga nila, so mga kababayan, kaya nakikita ninyo mababa yung turnout ng hulihan ng pulburon. Bakit? Nahuli na si Sayarot, pinakawalan pa. May narinig ba kayo na mga nahuling big time na malalaking sindikato na nakulong? Wala. Madalas sa balita, may nahuli pero hindi alam kung sino. May pinapakita silang pulburon pero hindi nila nahuli yung taong nasa likod. Bakit? Kasi ayon sa ating puting ahas, sila-sila din. See? Sila-sila din mga palangga. Kaya mababa yung turnout o yung result ng kanilang paghuhuli-huli dito. Kaya eto mga palangga, naaalarma ang mga tao sa loob ng PIDEA. Dahil ang organisasyon, okay, yung kanilang, the organization, the PIDEA, ay walang kredibilidad at walang maipapakitang mabuti sa taong bayan dahil mismo, pinakita ko nga sa inyo ang video nila so kung paano niya dibdiban ang abogadong si Attorney Delgado. Remember that video, mga kababayan? So, ito yung resulta ngayon ng PIDEA na sila ay walang kwenta, walang kredibilidad. At doon pa lang sa kanilang pag-debunk, doon sa paper o sa document na ipinakita ko, yun ay makikita mong bangag sila. Puro sinungaling. Kaya wala silang matataas na mga taong nahuhuli at walang kwenta yung kanilang mga drug operation, chucho, kasi sila ay magkakontsabahan. Pag gumagawa ng kabutihan, itong mga agent, itong mga lawyers na nandiyan sa investigation department, ang ginagawa po, ayon sa ating puting ahas, kunyari ikaw, palangga, tignan natin. Si Queen, okay, si Leo, andito pa si Lisa Marcos Itad, okay, nandito. Okay, si Mike, kunyari. Ngayon, mga kababayan, ang ginagawa nila, kunyari ikaw ay agent, ginagawa mo yung trabaho mo, once na nakasakote ka at na laman ni Lazon, okay, ni Director Lazon sa lipunan yan, ay liligwakin ka. Iinventuhan nila ng kwento, dadalhin sa Malacanang, hindi naman nagbabasa si Kuting ng mga report na yan. Hindi naman sila, paano ba magbabasa yan? Bangag yan. At bakit naman ipapahuli ni Marcos Jr.? Itong mga malalaking isda na supposedly huhulihin, you know, or what I mean, yung mga fabricated story nila. So kasi,
siya mismo ay bangag, siya mismo ay nakipagkuntsabahan dito kay Sayarot, bit pa nila sa kanilang mga state visit. So definitely, kahit anong report na gawin ni Lasso, approve lahat yan. Lahat ng kasinungalingan, wala nang thorough investigation. Bakit ganito? Bakit yung lawyer na ganito? Kasi mga kababayan, wala naman talagang planong linisin ni Marcos Jr. ang bayan natin para hulihin ang mga pulboronic manufacturing? Kasi they're part of it. Parts siya, maliban sa sumisinghot ang jutang ginimis na presidenteng ito, based dyan sa ating sa dokumento na hinarang ng ng panahon ni Noynoy, ay they are part of the business. They are part of the business, mga palangga. May nakita ba kayo na mga hinuli na mga tawag dito, yung mga international syndicate na pumapasok? Meron ba kayo nakita kumpara yung mga in the past, ng mga nakaraang mga administrasyon, hindi lang kay Duterte, kay Noynoy? Wala. Kasi tayo na nga mismo nag-i-export sa Australia, 'di ba? Yung na-intercept ng Australian Federal Police, 'di ba? Bago pag pumasok man, mga palangga, nakatimbre na kaagad sa mga tiwali diyan sa PDEA. What do you expect? Kung si Lasso ay nandiyan dyan, what do you expect kung ang presidente nga ninyo ulit-ulitin ko ay bangag. At kaibigan nila ang nagmamanufacture ng pulburon. Walang mahuhuli, labas-pasok, mga sindikato na may bit-bit o may ilalabas na pulburon kasi they are part of it. Diba? Yan ay ayon sa ating mga informante at sa mga pinresent na natin dahil mismo ang sindikato o ang nahuling si Sayarot na supposedly non-bailable ay nakakalaya at binigyan pa ng security ng Marcos Jr. Ayon yan mismo sa mga taong nasa loob ng gobyerno na nakikita nila ang ginagawa ni Marcos Jr., ni Lasso, na imbis na ikulong itong mga sindikato ay binibigyan pa ng seguridad. So ano lang ang future mo, mga kababayan? Ano ang future ng mga anak ninyo? Okay? Imagine 2 years ago na, magdadalawang taon na, simula nung umupo itong si Lasso na ito, lalo kayong nilalason sa pulburon. Di ba? Ano ba yung malalaking, sabi ko nga, may malalaki ba silang nahuhuli? Wala. Okay? Yung 560 kilograms, di ba? May nahuli sila. 560 kilograms. Ano nangyari doon? Ano nangyari doon? Nailabas ba nila? Mga palangga, yung kung sino ang nasa likod na yon? Mga palangga, lagi ang pagbang malaking ganyan, malalaking paghuli, ang report ay abandoned shipments. See? Ang nakalagay, abandoned. Kasi ayaw nilang pangalanan etong nasa likod nitong shipment na ito. Stupid. Di ba? Gaano kahirap para tukuyin itong mga nagpapa-ship nitong mga kontrabando na ito. Tapos ilalagay na lang nila Lasso, abandoned shipment. Tapos pag ginawa kasi ng tama ng mga intelligence, mga lawyers, mga agent, kunyari, ilagay nyo dyan si Martin Araneta, okay? Ang ang may-ari ng shipment na yan. Ang gagawin ni Lasso, tanggalin mo yung pangalan na yan. Matadamay tayo yan, bata. Baka matanggal tayo ni Lisa sa trabaho. I'm just giving you an example. Okay? So kaya ang pinapalabas nila ayon sa ating mga palangga, sa PDEA at sa mga lahat ng ahensya na may kinalaman dito, dinideclare nila na abandoned shipments. Okay? Or abandoned vehicle. Wala po silang hinuhulong suspect. Kasi itong kaninang pinakita kong dokumento na katunayan na pinagtatanggal nila itong mga lawyers ay gumagawa lamang ng trabaho kaya nila tinatanggal ni Lasso. Gaano kahirap sa inyong mga Pilipino, sa atin, dyan sa lalo na nandiyan kayo palangga. Pwede naman i-check ng may media yan eh. May mga record yan. Okay? Hindi ko alam ba't hindi ginagawa ng media. Actually, alam natin. Ang kanilang trabaho para i-check sino yung mga yan. Bakit, kunyari, abandon, chuchu-chuchu? Di ba? Sobrang pagpapanggap mo, Lasso. Sobrang kasinungalingan mo
Kayo ni Kuting, na kunyari anti-droga kayo, ganadadan, pero kayo, itong gobyernong ito, ang pinakamasahol, pinakamasama sa history ng Pilipinas. Nilagpasan niya lahat ng mga presidente, lahat nilagpasan nyo. Yung sinasabi natin, si Noynoy ay pinaka-worst president, pero ito 100 million times worst ang presidente ni Bangag Jr. dahil lahat sila ay nakipagkontsabahan at ang presidente nyo ay isang bangag. Dahil nilinlang tayo, 2 minutes lang ang kanyang pagproseso ng kanyang drug o pulburon test. Sa kasaysayan ng PIDEA ng Pilipinas, ngayon nyo lang nakita kung paano ka-inutil, walang kakwenta-kwenta ang mga nakaupo dahil nga bangag. Nakita nyo na, kayo namang mga Pilipino na nakakanood, nakita nyo na, harap-harapan, nasampal ko na nga sa mukha ninyo ang mga ebidensya na meron kayong presidenteng bangag na bangag at lasing na lasing sa ipinagbabawal na pulburon, mga kababayan. Pero ano ginagawa nyo? Mga kaparian, religious group, from all sectors, mga negosyante, maliit, malaki. Anong ginagawa ninyo? Yung iba tahimik kasi nga, pinapaboran kayo ni Lisa, pinapaboran kayo ni Kuting. So hanggang gano'n na lang ba? Pag yan, gumana ang aking power, lilipulin ko kayong lahat, mga palangga. Kung pag ako umiihipan ko kayo ng pinakamalakas na hangin, di ba? Hindi nyo lahat madadala sa hukay ang ninanakaw nyo sa kaban ng bayan. Ang isipin ninyo ay future ng kabataan. Harap-harapan po, mga kababayan, na ang pulburon sa Pilipinas ay 3-5 na lang. Dahil wala naman silang campaign na talagang kampanya laban dito sa pulburon na ito dahil abala sila sa pagnanakaw, abala sila sa pagtatransport ng pera, abala sila sa pagpapanalo sa loto, abala sila sa pangangamkam, pagtatanggal ng mga lawyers, mga agent na nagtatrabaho lamang ng tama para eradicate itong mga dorogista, mga pulburonik, hulihin. Pero kapag nahuli at kaibigan ni Lisa, labas ka ng kulungan kahit non-bailable offense ka pa. See? Kaya dapat nang hindi lang palitan, sabi nga nitong mga puting aso. Ms. Maharlika, grabe, kawawa po kami dito sa loob. Dapat na talagang palitan nitong si Lasso. Sabi ko sa kanya, you know what? Hindi lang dapat palitan si Lasso. Ang tanggalin nyo, kako, ang presidente nyong bangag. Dahil dyan nag-uugat ang lahat. Kahit tanggalin mo si Lasso at palitan yan ng panibagong Lasso 2, Lasso 3, Lasso 3, you know? Lason, lahat, lason pa rin yan hanggat si Lisa Tanas at si Marcos Jr. ang nag-uupo niyan. Diba? Hindi dapat si Lasso ang palitan, ang bangag na presidente. Dahil pag nawala yung bangag yung presidente, mawawala na yung mga sugapa. Mga sugapa dyan sa iba't ibang ahensya na wala nang ginawa kundi pagkaabalahan ang pagnakaw o pagpapahirap sa inyo. Diba? Ngayon ang question nga, ang sabi nga nitong mga kapalangga natin, Ms. Maharlika, hindi namin alam, you know, kung parang nakikita naman daw ito ni Presidente, sabi ni Presidente Kuting. Sabi niya, pero ang hindi namin alam, bakit wala siyang aksyon na ginagawa? O baka, sabi ng mga taga-PIDEA, na matinong mga taga-PIDEA, na-appreciate ni Marcos Jr. Na-appreciate ni Lisa yung ginagawa nila. So, sabi ko nga, nako sir, hindi na tinatanong yan. Ang question is, magkano ang entrega ni Lasso kay Lisa Tanas? Dahil una sa mga expose ko kung natatandaan ninyo, sa PAGCOR, kumukolekta si Lisa ng 100, ayon sa ating source, 150 million a week sa PAGCOR pa lang. Okay? Sa gambling money pa lang. Kumukolekta nga sa Okada, mayroon akong ebidensya dyan. Na hinahamon ko si Lisa, pag kinasuhan niya ako, ipipresent ko sa court ang mga ebidensya ko. Doon pa lang sa PAGCOR, kumukolekta na, wala pa yung Bureau of Customs. Tangina, ang dami mga report sa Bureau of Customs kay Rubio. You know, isa-isa lang. Kailangan ko matulog. Dahil hindi. You know, hindi na tayo sisikatan ng araw. Kailangan ko matulog. But ganun pa man. Itong drug money, itong pulburon money na ito, sabi ko sa informant ko, kasi itong informant ko, mga palangga, may hope pa siya kay Kuting. Sabi ko sa kanya, sir, huwag ka nang umasa. Okay? Huwag ka nang umasa na maririnig ang hinaing nyo ni Marcos Jr. Dahil hindi kayo pakikinggan. Nakita nyo na nga bangag-bangag.
Kayo na rin mismo, nakita ninyo yung report in 2012 na siya ay nagbababangag dyan sa Rockwell. Ngayon, ito ba yung sinasabi ni Kuting na, what do you call it? Itutuloy niya continuation ng sinimulan ni Duterte? Yun ay mga kasinungalingan lang ni Kuting kasi para bodulin tayo. Binudol si Sara, binudol kayong lahat na ikukontinue niya yung build. 'Di ba? War on Pulburon. Ano ginawa niya? Kinuntino niya yung pagnanakaw. Okay? Pagnanakaw nila noon, ngayon, at magpakailanman. So you have to get up. You have to speak up. Dahil kayo mismo sa PIDEA, mga abogado, tinatapon po kayo kung saan-saan, tinatanggalan kayo ng trabaho. Paano na lang kami? Paano na lang ang mga maliliit na teachers, nurses, mga tindera, na hindi naman abogado, na hindi naman nila kaya ipagtanggol ang kanilang mga sarili? Di ba? So ano gagawin natin? Itong leader na ito, mga palangga, leader ng sindikato. Si Kuting ay leader ng sindikato. Smuggler, ina-appoint. Imagine nyo, ulitin natin si Michael Ma. Pinigil nila ang hearing sa Congress. Mahigit 1 taon na. Sa halip, in-appoint pa na special envoy to China. Kayo ang humusga. Ginawa ko ba yung kwentong yan? Hindi. Andyan naman yan. Nakikita ninyo, may letrato pa. Nakasama nila ang smuggler sa inuman, sa party. Oh, by the way, I don't know kung nakwento ko na sa inyo. Nakwento ko na yata nung May 9. Nung May 9, nung ako'y nagla-live, mga palangga, doon sa countdown ni Kuting, May 9 of 2022, nahagip ng camera ko si Michael Ma. Nandoon pala si Michael Ma. Binalikan ko yung live ko eh. Pag may time ako, ipakita ko sa inyo. Sabi ko nga, nandoon na pala yun, dahil pinagkukulam ko na yung mga yun, para hindi na sana ganitong klase ang nangyayari sa bayan natin, mga palangga. Ay, nako. Ngayon, etong si Lasso, gusto kong sabihin kay Marcos Jr., okay? Parang dapat kasi i-call out ko. Kung matino sana si Kuting, parang sasabihin ko, Mr. President, itong inupo mo ay isang barombado at gumagawa ng mga peking report papunta sa iyo para i-justify niya ang mga kasinungalingan niyang pagtatanim o pagpafabricate ng kaso dito sa mga lawyers o yung mga agent na ginagawa yung trabaho. Kaso, magkakasabwat sila. Kayo no, mag-report sa inyo, sa taong bayan. So, si Lasso o si Lason ay nilalason niya ang organisasyon ng PIDEA. The organization is good. But, yung taong nagpapatakbo, we need that. Kailangan natin ng Drug Enforcement Agency. Okay? Pero hindi natin kailangan ng tao katulad ni Lasso na nangjojombag, nanggigipit sa simpleng traffic dispute na kasalanan niya. Ngayon, ikaw, Marcos Jr., hindi ko nasasabing gumising ka. Kasi hopeless na ako dyan. Bangag ka. Bangag na bangag, magpaliwanag ka. Bakit 2 minuto lang natapos from transaction date and result date ang iyong pulboronic test? Di ba? Kung matino ka, Kuting, dapat ang ginagawa mo, bini-verify mo o kabaga tinitignan mo yung mga inuupo mo kung functioning ba sila sa kanilang mga trabaho, tama ba ang ginagawa nila, chine-check mo kung paano ba ang mga reports dapat chine-check mo, pero hindi mo gagawin yan. Kasi susubuan ka lang nilisan ng pulburon, babangag-bangag ka na. At kapag tinamad ka, magdi-declare lang kayo maglalabas lang kayo ng memorandum or dramatization na may sakit ka. O, kunyari may flu ka, may mga flukol kayo, mga hinayupa kayo. So, hindi na kami umaasa. Ako, mga palangga, believe me, hindi na po ako umaasa na magbago si Marcos Jr. Kasi once abangag, always abangag. Kasi lahat ng ayon sa ating mga PIDEA agents, PIDEA lawyers dyan, ini-escalate nila yung kanilang complaint sa mga umaasa sila sa mga tao sanang masuri yung kanilang ahensya. Kasi we're talking about the future of the Philippines. Ang pagiging durog-durog. Sabi ko nga sa kanila, sir, ma'am, ganyan. Okay? Wala na pong pag-asa. The fact na ipinagtanggol ni Lasso at pinalabas na yung dokumentong pinakita ko ay AI, doon na lang, malinaw pa sa sikat ng araw, na magkakasabwat sila. Paano maging AI yun? Di ba? So ngayon, eto pa ang
maloloka kayo. Every time, ito, mapapraning na naman. Kaya I feel so sorry, pasensya na po kayo dyan sa PIDEA, mga lawyers, mga agent, kung nadadamay kayo. Kasi tuwing magbablog daw po ako about sa PIDEA, about sa involvement ni Lasso, the next day, ay inire-reassign sila. Ibig sabihin, bangag ito si Lasso. Isa lang naman ang kausap ko, bakit mo idadamay ang lahat? Di ba? So, ang mga director, PIDEA directors at mga agent, nire-reshuffle niya. Let's say, base ka ng Maynila, dadalhin ka niya sa bundok ng hibok-hibok. See, mga kababayan, gusto ko buksan ang inyong mga mata. Paandarin niyo ang inyong mga puso. Na ito, after ng mga after vlog natin, mababaliw na, makukrong-krong na naman, magtitrip na naman si Lasso, ire-reshuffle niya o ire-reassign niya yung ating mga PIDEA agents, itatapo niya. Kawawa yung mga pamilya. Bakit? Itong bunganga ko, itong nganga bells ko, ang mission nito ay para malaman ninyo kung ano yung ginagawang katiwalian ng PIDEA. Bakit kung matino ka, Lasso, bakit mo i-reassign? At again, hindi nga matino Bakit mo i-reassign? Bakit mo tatanggalin o bakit mo itatapon? Kasi paranoid ang tawag dyan. May epekto ka din ng pulboron, mana ka kay kuting. Kasi kung wala kang paranoia, mga palangga, ang taong matino na gustong maglingkod sa bayan, itong kino-call out natin ay gagawa nila ng aksyon. Gagawa nila ng aksyon at ayusin nila ang pamamahala sa PIDEA. But again, hopeless. This is just for the heck of our conversation. For the heck of the argument, mga kapalangga, na hindi nila gagawin kasi the intention of this government bangag ay hubasin ang pera at bangagin ang taong bayan para magiging what? Lalo kayong lumubog sa kumunoy. Kasi ano bang masama sa sinabi ko dito? May masama ba sa sinabi ni Maharlika na ini-expose natin? Hawak pa natin ang mga ebidensya nito. Galing mismo, dahil sukang-suka na ang mga, ayan, may sulat pa na May sulat kamay pa yan, mga palangga. Lasso, AI ba yan? Saan yan? Ito, mga kababayan sa kapapasok, AI ba yan? Paano naging AI yan? AI ba yan? PIDEA yan. Layo ko ng konti. Kasi gusto nila sukang-suka na sila, mga palangga. AI ba yan? Anong kajotahan yan? Ayan pa, mamaya post lang natin yan. Bakit natin sinasabi to sa inyo? Even ang kapalit nitong pinagnangawa ko ay buhay ko. Sabi ko nga, mga kababayan, hindi na ako makakabalik sa buhay kong dating pa-cute-cute lang. Kung ang gobyerno ni Bangag Jr., let's open our minds, mga palangga. Kung totoo ang sinasabi ni Bangag na ibabangon niya Pilipinas, bakit nila ako hinaharas? Kung walang katotohanan ang sinasabi ko, bakit ako hindi kasuhan ni Kuting dahil siya tinatarget ko? Bakit hindi ako kakasuhan ni Lisa? Sila ang most powerful. Makipag-ugnayan sila dito sa Amerika. Di ba? Ipinagyayabang nila na best friend na, kakampi nila yung Amerika. Bakit hindi? Friday na ngayon. Sabado na nga dito sa Amerika Linggo na dyan sa inyo. Tama ba? Yeah. No oras na. Yeah, Saturday. Maglilinggo na kayo dyan. Anyway, Friday lang ang taning ko. To file a case against me dun sa ipinalabas kong operation report na si Kuting ay kasama ni Terry. Kaya sabi ko, tangina niyo, huwag niyo ako ma-Terry. Are you chuk-chucking my husband? Lisa, are you chuk-chucking? Anyway, mga palangga. Anong masama sa sinabi ko? Dapat nga magpasalamat pa kayo na may isang tao na kayang saluin ang bala dahil lang sa pag-expose ng katotohanan. Dapat nga bigyan pa akong award ni Kuting. Right? Mag-a-agree ba kayo? Dahil itinaya ko ang buhay ko para i-expose. Kaya lang, in-expose ko siya. In-expose ko yung hinayupak na yan. Paranoid po ang tawag sa ginagawa nila. Vindictive narcissist, ulit-ulitin ko si Lisa, ang paghaharas sa akin, paghaharas sa SMN. Ay, Nobyembre pa lang, sinabi ko na yan sa inyo. Sinabi ko na si Pastor harasin, si Sarah, si lahat. Okay? Ngayon, mga palangga, ang question ko, kayong mga nasa loob ng PIDEA, for sure, yung iba dyan sumasamba kay Lasso. Nagkikisas. Dahil nakikinabang kayo. Okay? Gumagawa kayo ng mga peking report para pagtakpan ang inyong mga kawalanghiyaan, ang inyong mga pangbababoy sa Pilipino. Ilang beses ko nang sabihin, Disyembre pa lang,
Okay? Na si Lasso ay pagkasabwat yan sila nila, yung bitong na sinasabi ko. Ang hilig gumawa ng mga fabricated story laban sa mga lawyers na critical. When I say critical sa kanilang mga agenda, kaya nga nandiyan sila para magtrabaho. Talagang ginugurgur nila ang kinabukasan, ang mga karera nitong mga lawyers na to sa pakikipagsabwatan ni Bitong, ni Colonel ni Bitong na yan at ni Lasso na yan. Nire-reassign, binabypass nila ang desisyon ng HR, lahat. Talagang, my God, mga pamalangga, ano ang gagawin natin? Ano ang gagawin nyo? Walang nahuhuling mga durugista kasi kasama nila. Okay? Walang makukulong kasi parte sila. Nakita ninyo? So, nasa inyong mga bola. At ngayon, mga palangga, ang gagawin nila ngayon ay what? Lahat ng nagsasalita, even ito mga lawyers na to pag nalaman, ay sinususog sila. Tama ba? Sinususog. Sila ay hinahabol at inuutusan ng gobyernong ito na alamin ang kanilang mga personal background at harasin. Katulad ng ginagawa nila sa akin. Katulad ng panggigipit. Sabi ko nga palangga, hindi na po ako aatras. Kung ito ang mission ko sa buhay, na hindi ko naman pinangarap sa buhay ko. Believe me, I am a happy person. Alam nyo yan. Dapat na nag-TikTok na lang ako. I laugh every day. Okay? Kahit anong unos ng problemang pinagdaanan ko sa buhay ko kahirapan, I laugh, I smile every day. At ang motto ko nga, huwag mong problemahin ang problema. Di ba? Huwag mong problemahin ang problema na yan. Just enjoy life. Continue. Pero paano na yung motto kong enjoy life? Paano ako makaka-enjoy life? Kung everyday ng buhay ko ay mga nakakarating sa ating impormasyon, legit information, ay coming from you. Diyan sa Pilipinas, mga matataas na tao, mga abogado, kayo ay nag-aral, kayo ay pinagsikapan ng inyong mga ina, ng inyong mga magulang, na pinagtapos kayo, AFP man, PIDEA man, lahat man kayo. Kasi, ang intensyon nyo ng mga bata kayo, di ba? Kaya kayo nandyan sa government positions na yan o offices na yan, kasi ang sabi ninyo nung kayo ay hindi pa nalalason o natitempt magnakaw ng kaban ng bayan, kasi maglilingkod bayan kayo. Kawawa naman yung ulit-ulitin natin. Kawawa naman yung susunod na henerasyon. Kung mismo ito mga lawyers na ito na nag-aral, nagpakadalubhasa, ay babarumbadahoy na lang ng mga bangag na katulad ni Lasso at dahil kinukonsinti ng bangag na si Kuting at si Lisa. Nasa ang status kayo ngayon? Nasa madilim na yugto kayo ng Pilipinas. Pinakamadilim na yugto. Kung akala nyo noon si Noynoy, magpasalamat pa tayo kay Noynoy. Believe me, lahat tayo, binoljak-boljak din natin si Noynoy. Although, karapat-dapat naman boljakin. Binoljak din naman natin yung mga katiwalian. Lahat, ako binoljak ko katiwalaan ni Noynoy, ang sa Pangulong Duterte. Ito lalo na itong sinuportahan kung binudol tayo. Sabi pa, ulit-ulitin ko, sa huling patak ng dugo ko, hindi ko po aatrasan ang jutang gininang bangag niyong presidente at ang vindictive narcissist niyong First Lady Ahas hanggang sa huling hininga. Lahat ng pwede kong sabihin sa inyo at sa proteksyon sa ngalan ng katotohanan. I talked to my friend kahapon, a lawyer friend. Nagkwentuhan kami, okay? Sabi niya sa akin, are you sabi niya, kumusta ka na? Protektado ka ba sa ginagawang mga harassment sa'yo? Sabi ko sa kanya, what do you mean protected? May bodyguard ako or wala? Sabi ko, wala. But I am careful. Sabi niya sa akin, hindi ka ba natatakot? Sabi niya, nagtutuloy ka pa rin ba sa vlog? Kasi Amerikano to. Sabi niya, nagbablog ka pa rin ba everyday? Sabi ko, oo, non-stop. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, naisip mo ba na dahil sa ginagawa mo ngayon, kasi sabi niya, naniniwala ako sa'yo. And the fact that the Marcos reputation in the world
You know? Kilala ng buong mundo na sila ay ganyan. Okay? Mandorobo, mga ngamkam, lahat. Pero sabi niya, I'm worried for your life. Sabi niya, wala na ba bang chance na parang stop na ako kasi yung ginagawa sa akin. Sabi ko, you know what, my friend? Do you think makakatigil pa ako? Do you think pag tumigil ba ako, hindi nila ako gagalawin? Sabi ko sa kanya, sabi ko, ito yung kapalaran. Okay? Ito na yung magiging buhay ko. Kahit mawala yung putang inang mga yan, gugururin pa rin nila ako. Kaya sabi ko sa kanya, I will fight. Lalaban ako sa ngalan ng katotohanan hanggang sa huling hininga. Kahit buhay ko pa ang kapalit. Kasi ang kalaban ko, ang kalaban ninyo, not only ako lang, mga kababayan, ay sindikato. Hindi po ako makakabalik na kahit gustuhin ko man. Kahit gustuhin ko man na hindi ko na sila, pero hindi ko kasi kaya yun eh. Natatahimik na lang ako, matutuwa sila. So hanggat may hininga ako, hanggat nakakapagsalita pa ako mga kapalangga, tuloy-tuloy ang laban. Sabi ko nga, sabi ng kaibigan, ng friend ko, you're already here in the States. I know you have your First Amendment right. Sabi niya, eto yung kapalit. Yeah, alam mo naman dito sa Amerika, di ba? Pero iba yung nangyayari sa'yo. Dito ang dami nagsasalita. Laban sa gobyerno. Pero hindi katulad dyan sa Pilipinas. Sabi niya sa akin, basta, I'm just here to help you, whatever. Sabi ganun sa akin. Pero mga palangga, anong message ang gusto kong sabihin sa inyo? Kung itong mga abogado natin, itong mga matitino, matatalino, mga dating politiko, kung may matino man, ang mga mainstream media, natatakot sila dahil, vindictive nga itong presidenteng ito, itong bangag na ito. Takot sila. Actually, hindi sila takot dahil takot sila. Takot sila na maapektuhan ang kanilang mga negosyo. Ako kasi wala naman akong negosyo sa Pilipinas na pinanghinayangan na silipin o ipaano ni Lisa. Ipasara niya or ipasunog niya or something. Wala namang mawawala sa akin. Buhay lang. Precious life na pwede nilang tanggalin sa akin. But mag-iingat ako. So, binibigay ko po sa inyo mga kababayan ang bola. Binibigay ko sa inyo ang mga desisyon. Hindi nyo ako kung ayaw nyo maniwala sa akin, then get out from my blog. I'm not forcing you to believe me. Ang nilalatag ko sa inyo mga kababayan, bangag-bangag na po ang inyong kinabukasan. Kasinungalingan. Kaya nga sina-challenge ko. Ito na may written, yan ba ay AI? Sino ang magbibigay sa akin nitong mga dokumentong ito? Mga palangga, kung hindi na sukang-suka sila, AI yan? Sabi nyo, ipapost natin yan mamaya. Nasa mga kamay nyo, mga kababayan. Huwag kayong pasisindak kapag tayo ay maraming nagsasalita. Yung isa, medyo masindak-sindak pa 2, 3. Kasi, sindikatong kalaban. Pero pag kayo'y nagsama-sama sa isang kalsada, malaking kalsada, hindi na po ito usapin kung ikaw ay, ang relihiyon mo ay, o ikaw ay member ng KOJC, o ikaw ay iglesia, o ikaw ay Muslim, o whatever. Kung ano man ang sikta o katoliko ka, hindi na po ito usapin kung ano ang religious belief mo. Hindi na ito usapin kung ano ang iyong political affiliation. Wala na kayong kakampi. Pinupukaw ko rin ang mga kongresista dyan. Okay, na kahit pa paano may matitino pa ng konti-konti siguro. Dahil hindi lang sila hindi makaporma dahil ginigipit ni Tambaluslos. Ito ba ang gobyernong gusto nyong tahakin ng mga anak ninyo? Na may nagsasalita na, actually hindi lang ako Andyan, ako, nagpapasalamat ako. Ang dami na nagsasalita. Andyan si Matapang. The fact na sila ay nagsasalita at nag-a-agree sila at naniniwala sila sa mga dokumentong ibinibigay natin, they are part of this crusade natin. Miss Malutiquia, thank you. Lorraine Badoy, thank you. Ka Eric, SMNI.
Pastor, Pangulong Duterte, sino pa ba? Joey, Sas Rogando, Macanas, lahat kayo dyan, hindi ko na kayo maisa-isa. But I thank you. Kasi sabi ko nga, nung August of 2022, una akong nagsalita laban sa gobyernong ito sa kabila ng pag-support ko sa kanila. Hinarap ko ang mga mura ninyo, hinarap ko ang mga pangutya ng mga dilawan. But this is not about dilawan anymore. If you love your country, if you love your life, if you love the future of your kids. Mga kababayan, kakalungkot. Grabe ang nangyayari sa ating bayan. Araw-araw. Bakit ako nag-emotional dito sa mga abogadong ito? Mga abogado na to eh. Alam nila ang tama at alam nila ang batas. Nag-aral yung mga yan. Pero ginigipit sila. At kapag sila'y nanindigan, naging critical sila sa mga maling gawain dyan sa PIDEA, itatapon na lang sila. They have families too. Meron silang pamilya na binubuhay. Pare-pareho tayo. Kung papayagan natin to, mga kababayan, ang ginagawa nila sa inyo ng bangag na presidente, uubusin nila ang pera ng bayan. Uubusin nila, mga palangga. Hindi lang matitira sa inyo. Ang tawag sa ginagawa nila ay mga yung garapalan eh. Wala silang pakialam kahit obvious na kitang-kita na. Sugapa, garapal, balahura, kahit kitang-kita na taong bayan yung kanilang pang-aapi sa inyo. Pangbubudol, pagkampi sa mga smuggler, sa mga sindikato, they don't care. Ano ang tawag dyan? Kapag ang tao ay wala nang pakiramdam, hindi na niya nakikita yung tama at mali na ginagawa nila, delikado na ang kinabukasan ng lahat. Ibig sabihin, wala sila sa katamang katinuan. Siguro naman may mga kakilala kayo o pamilya ninyo na biktima ng pulburon. 'Di ba? Nag-iiba sila. Yung kanilang mga pag-uugali, minsan naguramentado, minsan katulad ng ginagawa ni Elisa, nagjujumbagan sila ni Kuting dyan. Sa Malacanang, wala silang finesse, wala silang professionalism. Bakit? Bakit ginagawa ng mga taong ito na kahit nakikita ng mga cabinet secretaries nagjujumbagan, nagnanakaw na lang ng basta-basta? Kasi wala na silang sense of responsibility, wala na silang sense of, wala na silang moral, wala na silang sense of morality. Kasi they are bangag. Bangag na bangag. Kaya nga ang mga durugista, pulburonista ay nagiging huramentado kasi yung kanilang neurons, hindi na sila billions of neurons. Baka 7 na lang ang natira sa neurons nila. Kaya sila hindi nakakapag-function ng matino. Pero pagdating sa pagkawat ng pera, doon tumatakbo ang kanilang mga neurons para kayo ay pahirapan. Muli, mga kababayan, this is not about Maharlika anymore. Hindi ko to future, mga palangga. Ulit-ulitin ko, nasa Amerika na ako. Hindi ko sinasabi na sa Amerika na ako, bongga-bongga, marami din dito. Ganun. What I'm trying to tell you, ano ba dapat ang kinalaman ko dyan sa buhay niyo? Pakialam ko kung girahin kayo. Pakialam ko kung magbabangbangin kayo dyan. Pag binangbang-bangbang kayo, di naman ako tatamaan ng bala kasi malayo ako. Yun yung concern ko. Papayag ba kayo na isa lang kayo ni Marcos Jr.? Here's another thing. My friend told me. My friend told me, ha? A lawyer friend, Amerikano. Sabi niya, you know what? Kaya lang naman ang gobyerno ni Biden, sabi niya sa akin, kaya lang naman ang gobyerno ni Biden ay, friend with the Marcos. With the Marcoses, sabi niya, ito statement niya to, because of China. Hindi niya in-elaborate. Kayo na mag-elaborate. Kaya lang naman, nag-friend ang Biden administration kay Kuting because of China. You elaborate. I don't know kung ano ibig niya sabihin, pero siguro baka kayo may interpretation. Muli, this is your fair lady, Maharlika. Hindi po tayo titigil. Marami tayong mga expose. Habang nagbablog tayo, ang daming pumapasok from different sectors of government. You fight for what is right. Sabi nga nila, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi lang tayo pwede magdasal ng magdasal. Umaksyon kayo. Kailangan nating pagbuklo rin pagsamahin ng ating mga tingog, mga palangga.
This is your Fair Lady Maharlika. Thank you.